ang karakter ni Elsa noong kay Nora Honor at yung karakter ni Elsa ngayon ni Asa? Nung kay Nora, mas ginawa naming mas subtle. Yung dark side ni Elsa, subtle na subtle lang. Lumalabas lang sa enigmatic na tingin ni Nora sa tapo ng mata niya, kung saan, galaw. Pero subtle lang siya. Nung ginawa namin yung play, and then lalo na dito, ginawa namin mas klaro na yung dark side ni Elsa. Like yung kanta niya kanina, gawin mo yung pagiging manipulative niya, gawin mo kung sining, gawin mo kung immortal, tapusin ko maski mga tinik ng rosas, para may connivance niya sa kay Orly na shoot mo ako, para maging immortal ako. Mas luminaw na Mas yun. maklaro din. Yes, kasi pag musical, kasi doon ikaw mag-iisip kay Nora. sa real life, hindi mo naman sasabihin, gawin mo kung sining, gawin. Pero sa musical, kaya mo i-express yung hindi ma-express sa lengguwahe na hindi ginagamit sa ordinary language. So, doon ko nakita yung difference. Sa Himala, marami akong nagawa, pero dito, marami akong nagawa na hindi ko magawa doon. Kasi musical So, to. may iba talaga, may bago talaga sa musical film. Yeah, like may kanta si Nimya na ang himala ay nasa gitna ng aking mga hita, and etc. Sa dialogue, hindi man masasabihan sa customer niya na magano ka na, ang himala ay etc. Pero napaka-memorable din ni Nimya sa movie. Nakasila. Ay, Si- tik-tik, ispera kang. Si Gigi din yan. Saan na kaya? Oh, and then yung first version nito si Chetter, si Isa Alvarez, yung Nimya, memorable din. Kaya di ba si Kaki, tagal na nag-audition baga natanggap. Pero may hirap yung singing roles nila eh. Mahirap. Ang tataas, ang hirap ng mga kanta. Ako si Ricky, sana lang po ako. Yung himala ay nanggagaling sa puso. Saan niyo po naisip yung linya na yun? Nung ginawa ko yung monologue ni Elsa sa script ko, akala ko maganda na siya. Dumalaw ako sa set, pinakita ko kay Bernie, sabi ni Bernie, parang hindi pa. Ang tinignan ko rin, oo nga, parang hindi pa. So, anong gagawin ko? Paano ko i-revise yung entire monologue na yun? Hirap ako sa set noon, kaisip paano. Dumalaw ako sa isang shooting niya, isang scene, nandun lahat ng mga may sakit. And nung shooting ng Himala at that time, totoo may sakit lahat. Okay, Gusto ni Bernal nakikita, ayaw niya ng hika lang, masakit sa puso. So, nung tumingin ako dun, mga Ilocano pa, karamihan hindi nakaintindi ng Tagalog, puro may sakit. Nang tinignan ko sila, ayun, nanggaling sa puso ko, na tumitingin sa kanila, anong hinahanap nila, anong hinihingi nila. Nagpunta ako sa kwarto, ni-revise ko yung monologue na parang kinakausap sila ni Elsa. Walang natira sa entire monologue except yung line na walang himala. And then after nagawa ko yun, binigay kay Nora that night. Minimorize ni Nora that night. Sinabi ni Bernal, one take lang tayo bukas kasi 3,000 extras, 8 cameras. Hindi pwedeng take 2, one take ka lang. Ayun, ang eksena. So the next day, si Nora. One take siya. So, doon Kasi dahil. paano ulitin? 3,000 extras, saka yung 8 cameras. Iconic na kasi yung himala ay galing sa puso, di ba, Sir Ricky? Yes. Pinanganggo Hindi ko yun inimbento, na naramdaman ko lang. Dahil nagpunta ako sa set, talagang kita mo sa mukha ng mga may sakit. Totoong may sakit sa set. Sir Ricky, how is it important for the younger audience na ma-witness yung gantong story? Maraming dahilan sa younger audience. Unang-una, I think it's important sa kanila na ma-remind na tayong mga Pilipino, ang karanasan natin, paulit-ulit, generation after generation. Marami pa rin tayong karanasan ng social concerns na nandyan pa rin. Like yung naghihintay tayo ng strong man or big person Hero. na magpapakita sa atin rather than nasa puso natin yon wala sa ibang tao. And then, I think yung generation ngayon, in a way, medyo confused sa identity niya dahil sa social media, all the noise, all that. Ganito ka, dapat ganito. So, importante sa kanila na nakapapanood ng mga pelikula na nagpapakita, ganito ang Pilipino. Ganito tayo noon, and ganito tayo ngayon. And then lastly, sana, ina-appreciate natin yung mga pelikula before dahil part din siya ng pinagalingan ng pelikula ngayon. Isa siyang mahabang ilog at nanggaling yun sa ilog na yun noon. And so, maski na hindi ka filmmaker ngayon, dapat nililingon mo na once upon a time, ganito ang pelikula natin. Once upon a time, si Nora Honor gumawa ng ganito na yumanig sa Berlin Film Festival, yumanig sa CNN, Asia Pacific Awards, at hanggang ngayon, pinapanood pa rin ng ibang mga tao all over the world. So, tayo rin, i-appreciate natin at panoorin natin. Tingin mo ba si
ay siya lang perfect Elsa for this project, this movie musical? Kasi yung iba sinasabi, mas maganda raw sana kung kumbaga may commercial appeal like Nadine Lustre, Sarah Geronimo, Julian San Jose. Pero ikaw dun sa nakita mo. Pag may commercial appeal na, may dala-dala na siyang image sa consciousness ng tao. Hindi na siya everyman. Siya na si Nadine, siya na si kung sino man, si Bea Alonso. Pero si Hazel, para siyang ordinary person na gaya natin na pwedeng paghimalaan. It can happen to you, it can happen to her. Si Nora iba. Hindi tayo Nora eh. Enigmatic si Nora eh. Chosen siya eh. Itong Elsa ngayon, chosen siya, very ordinary siyang tao na pinili. So mas real person yung Elsa ngayon, mas may dark side, mas ordinaryong tao kaysa yung kay Nora. Hindi nila pinilit na gayahin o pantayan. Iniba nila. Last year naglaban sa awards si Dulay Parkfly and Gomburza ni Pepe Joc. No? Ngayon kasama ka dun sa dalawang pelikula. Yung dalawa naghahati ng awards. Oo nga, ang blessed ko naman at ang swerte na ngayong nagbabalik pelikula ako sa festival, si Pepe Joc at si Sig Dulay ang director ko. Pero if I may say it, MMF baby ako. Nakilala ako ng mga tao bilang Ricky Lee, bilang writer, dahil noong 1982, tatlong nominees for Applause, Best Picture, Second Best, Third Best, puro ako. At that time, TV lang naman ang pinapanood ng mga tao, lang ibang platform. So, after that, nakikilala na ako ng ibang mga tao sa labas. Dati, nakapagtago pa ako. That time, nakilala na ako. So, doon nagsimula, in a way, ang career ko bilang writer na nakikilala. So, yun, MMF baby, up to now. So, syempre, nice, dalawa. Golden edition ng Oo, 50th pa, MMFF. sakto, At 50th. Sa awards night, may reunion yung mga lahat ng nanalo. Atin kaya si Ate Guy? Kasi consider na parang may tampo raw siya sa MMFF dahil for the past Iniisa two bang movie MMFF, niya? hindi pumasok ang kanyang Films, dieta. This year, yung Mananambal. Ilahin ko siya. Ikaw daw lang ang makakahila talaga. Ito naman, alam niya yung MMF Oo. entry ito eh. And yet, nag-participate siya eh. Oo. Hindi siya nagdalawang isip. Yes. May kinausap. Hindi na siya nagsabing, kasi si Guy magpaprangkay. Ako, Oo. kuya, wag na. Magkagano siya. Hindi naman siya nagganon eh. So, malakas ang loob ko na siguro naman. Sa awards night. Mapadadala ni si Oo, Ricky. ikaw lang talaga makakapagdala. Pag hindi ko nag-huwag niya akong sisihin. Try ko siya i-convince. Kasi siya pinakamaraming best actress. Oo, sa MMFF. Yes, sa MMFF. Oo. At ako, nabi ko siguro Oo. 14 o 15 na Oo. trophy At si ko Ate sa Guy lang MMFF. nanalo ng best performance ng award sa, Yeah. sa isang year. At sa iba, tama ko? At sa best Oo. performer, diba? Oo. Sabi ni Mamay. Yes. Pag nagsabi ka ng MMFF, Nora. and Nandiyan you ang mention, agad-agad Nora. And if you mention Oo. films, 5 or 6, agad-agad himala sa doon. Oo. So part siya ng MMFF. Oo. At saka, tama, 50th. Yes. So she should be there talaga, si Oo. Ricky, no? Celebrate, Yes. i-celebrate natin, hindi lang MMFF, kundi pelikulang Pilipino. Yes. Kasi Oo. nangangailangan ng selebrasyon ang pelikulang Pilipino ngayong mga panahon ito na Oo. hindi siya masyadong Although this year si Ricky medyo bumongga, ha? nagsisimula Oo, na. So yes. sana Eh, kasi nag-highest grossing na ang cut din, ang Hello Love Again. Hanggang ngayon, palabas pa rin Hindi, eh. tsaka ibang films kumita rin. May mga nagsisimula kumita na. rin. Oo, Ayun, so nagsisimula. hopefully with the Gumaganda na. movies niya, lalo pang Naging interesado sa local films. Basta Ricky. ayun. And masaya ako dito dahil bukod sa may dalawa kong entries, Oo. marami akong workshoppers na may ibang mga Oo. entries. Oo. Diba si Mike Tubiera, Oo. and so on. Yung mga So, ano mo, si Ricky, nakakatuwa. kaya yun, masaya. Oo. Thank you, Sir Ricky, ko Okay. talaga.